Mga ano kayo masyado ha. Masyado kayo. Yung tungkol dyan sa Angel of Death. Kayo talaga puro kayo Angel of Death. O ito, pakinggan nyo tong balitang to. Sabi nung army, negative daw yan. O ito, pasok. Ng Philippine Army na walang reservist na nagagamit bilang private army. Taliwas sa sinasabi ng PNP na meron umanong private army ang religious group na Kingdom of Jesus Christ. Kung bakit, alamin ang buong detalye mula kay Almar Forzuelo live. Almar? Sabi niya, turn off mo comment section mo para wala kang opinion na mabasa. Ulul. Putangin na mo, mas marunong ka pa, matulog ka na. Para hindi ko makita yung opinion mo. Mas marunong ka pa sa akin, ako may-ari nito. Masyado kang bida-bida. Masyado kang bida-bida. Importante ka ba? Hindi ka nga nagpapakulay. Tangina ka, sasabihin. Hindi ka nga nagpapakulay dito. Putangin na magbibida-bida ka. Ha? Gumawa ka ng channel mo, tapos panoorin mo yung sarili mo. Sabi ko sa inyo, may abnormal. Malayo pa lang, naaamoy ko na yung mga tanga. Malakas ang sixth sense ko. Pagdating sa mga bobo, maniwala kayo. Yung mga ganyang comment, nako, alam ko na yan. Kita mo, napalabas natin yung totoong ugali. Di ba? Tulog. Ina ka. Masyado kang pa-importante, wala ka namang bilang. Sige, pasok. Yes, pagpulinaw nga ng Philippine Army na walang reservist na nagagamit bilang private army. Nananawagan din ng mga sundalo na huwag idamay ang mga langkawan ng Pilipinas sa issue na kinakaharap ng Kingdom of Jesus Christ. Usap-usapan ngayon ng mga Pilipino ang mga paratang na ibinabato ng Philippine National Police or PNP sa religious group na Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ayon kasi sa PNP, meron daw reservist ang nasabing religious group na ginagamit bilang private army. Bagay na binigyang linaw ng Philippine Army. Yung labo kasi ng private army, ang labo din nitong Angel of Death na to. Sobrang labo talaga nito. Unang-una sa lahat, 3 ang namatay sa KOJC. Pangalawa sa lahat, yung mga nagre-reklamo kay pastor, nakakagala naman ng matiwasay. Kung totoong may Angel of Death, putang ina, yung isa nga pumasok pa sa loob, nag-livestream pa eh. Lian Orsini, Boss Dada, I love your emotion today. You're super hyper. Para sa mga tangang kasi Biyernes ngayon eh. Biyernes ngayon, malapit na kaming pagmotor-motor. J. Carsubal, huwag ka matutulog. Gising ka. Huwag ka matulog, baka naumpog ka, tas matulog ka, di ka na magising ha. Sabihan ko na ulit, sindihan ko na ulit ang lamparan. Ako, salamat sa mga magpapaila. Ang dilim-dilim na, Lian Orsini at saka Randel Bunagan, mabuti na lang nandiyan kayo. Biyernes pa naman. Hindi ba yung isa nakapunta pa dyan, nag-livestream pa? Yung isang asset nila nakapasok pa sa loob. Kung totoong may Angel of Death, ang sasarap ng tulog ng pulis, kahit isa, wala man lang nasaktan na pulis na dahil dyan sa Angel of Death. Kung totoong mayroong Angel of Death, putya yan, yung mga yang testigo nyo, patay na ngayon yan. Andali hanapin ng mga yan eh. Putya, Angel of Death. Isang buwan ako dyan, wala akong narinig na ganyan. Ilang beses na kami nagpabalik-balik dyan, wala kami narinig na ganyan. Di ba nga, isinuko nga sa inyo yung mga baril. Alam mo, may sinabi pa nga si sa amin si MJ Mondiar. Kasi si MJ Mondiar, reservist yan technical sergeant yata yan. Sabi niya, lahat kami marunong kaming humawak ng baril. Okay lang sana pagpatayan sa mga to kung pare-parehas kami may baril. Kaya lang sila lang may baril eh. Kutsa, masasabi ba ni MJ Mondiar yun kung may Angel of Death sila? Lahat na nga tinawag ko eh. Pati Abu Sayyaf tinawag ko na eh.
Noong mga panahon na ano kami, hindi, sa totoo lang, noong mga panahon na putya parang wala na kaming kasama, na parang naku po, eto na po, mamamatay na tayo rito. Lahat na tinawag namin, putya, muntik na nga akong pumunta ro sa hukay ni Tori doon. Katuking ko, baka si Satanas lumabas doon, magpapahingi na ako ng tulong. Sobrang ano na, hirap na ng kalagayan namin noon. Wala eh. Wala. Wala eh. Kaya na hindi ko alam kung saan nanggagaling tong mga ano ninyo eh, fantasies ninyo, wala ko, napanaginipan nyo ba to? Oo, nung nakaraan si Tori, nakikita, tumatagos daw si pastor sa dingding. Tumatagos daw sa lupa. Putang ina, nabaliw yung tao, naghukay na naghukay dun. Pucha yun, yung heartbeat kung saan-saan nagpunta. Wala naman daw si pastor dun sa compound. Animal yan. Hindi, ibig ko sabihin, ano ba to? So hindi talaga natin maintindihan. No? Sige. Diretso. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Colonel Louis Di Maala, tagapagsalita ng Philippine Army, sinabi nito na walang reservist ang KOJC, taliwas sa ipinapalabas ng PNP na pilit iniuugnay ang reservist sa di umano'y Angel of Death. Paliwanag ni Colonel Di Maala, ang nasa listahan lang nila na kabilang sa Philippine Army Affiliated Reserve Unit o PAARO ay ang Sunshine Media Network International or SMNI. Yes, I just want to clarify, SMNI is a Philippine Army affiliated reserve. Ayun, so lahat ng taga-SMNI, mga Army Reserve, putya pa, paano naging Angel of Death? Ang babait niyan. Napakababait na itong mga taga-SMNI, Diyos mio. Walang ginawa ngayon kundi magdasal. Ano naging Angel of Death? Talaga naman, oh. Putya talagang yung... Alam mo, minsan naman, pagka may mga narinig kang mga kwento, halimbawa may kapitbahay mo, ay anharot! Huwag magsungit, di nakakapogi yan. Hindi, minsan maganda rin magsungit-sungit ba? O hindi, pagka mga tanga, kailangan talaga, bawal ang tanga dito. Kahit member natin, kahit kaibigan natin dito, pag tanga, patulugin. O malay mo, tanga lang sila ngayong araw, bukas hindi na. Oh, anarot, hindi tayo kiss ass dito. Hindi tayo yung, alam mo yun, yung parang ibibaby mo dahil naku, baka mawalis yan. Subscriber din niya. Hindi. Pero okay lang mawalan ng subscriber basta yung mga matatalino maiwan, ganun. Yung mga tanga, okay na yun. Di natin kailangan yun. Diba? Tama? Oh, sige. Yun nga, Angel of Death. Yan. Pagka yung kapitbahay mo may sinabi sa yung kwento, i-verify mo mga konti. Diba? Ikinuwento, nakita akong kapre. Talaga? Oo, putya, nagti-TikTok yung kapre. Maniniwala ka ba? Siyempre medyo ano mo naman konti. Bago mo ilabas yung balita, mag-imbestiga ka muna. Diba? Bago mo ilabas yung kwento sa media, imbestigahan mo muna. Tingnan mo muna ng malalim. O, gawa ka muna ng case ng gawa mo muna ng mga kaso. Tingnan mo muna kung totoo. Diba? Hindi. Puta, may kinuwento. Kinuwento lang sa kanila. Oh, mayroon silang Angel of Death. Yung Angel of Death na yon, puta, pag hiningahan ka, mamamatay ka. Marlene Vlog, salamat sa'yo. Salamat kayo, Marlene Vlog. Mabuhay ka, ha? Diyan sa Saudi Arabia. Di ba? Tama, di ba? I-verify mo muna. May sinumbang sa... Medyo iimbestigahan ko muna. Hindi yung putya, haka-haka pa lang. Binabalita na natin sa media eh. Ito naman mga media, parang mga tanga rin. Balita naman sila kagad, ewan ko ba. O sige, diretso. Unit, yung PAARO na tinatawag natin because of that, yung capabilities ng SMNI network. Kumbaga, pagdating... Ayun, yun ang problema. Yun ang problema natin. Jean Sarmiento, sabi niya, oh. Oo, sabi niya, good evening, Boss Dada. Kaso muna bago verify, anak ng tinapay. Oo, bago kaso, tingnan muna natin kung totoo. Pagka hindi totoo, putya, tablahin natin yan. Ayup naman talaga, oh. Sa HADR na once na mamobilize natin, pwede natin silang matap para magkaroon ng additional o kaya force multiplier. Iba naman ito doon sa KOJC members. Not all KOJC members are employees ng SMNI. So definitely hindi sila
reservists, hindi sila member ng reserve force. Unlike dun sa SMNI, Binigyan diin pa ng Army na hindi porket ikaw ay reservist ay otomatikong hahawak ka na ng armas. yes, they are not armed, no? Basically, binibigyan lang natin sila ng orientation on a basic military training. Hindi naman Hindi naman porket Army Reserve ka, may armas ka na. Meron nga mga armas na listed sa kanila. Binalik na nga nila kahit naman hindi kinakailangan. Binalik nga nila para hindi nga pag-isipan na meron silang armas sa loob. Kasi nga, yan nga yung gustong palabasin ni Risa Ontiveros, may private army, di ba? Ang gusto nga palabasin ni Risa Ontiveros, Duterte Kibuloy Syndicate, nandiyan daw sa loob. Hindi ba? Yun nga yung gusto nilang palabasin. Noon, may Duterte Death Squad. May Davao Death Squad. Ngayon naman, may Kibuloy Death Squad. Pucha yan. Ay, Diyos ko. Oh, hilig natin talaga sa mga usaping kanto eh. hindi tayo nag-i-issue ng service firearms. However, once na mamobilize sila ng Philippine Army, doon pa lang sila magiging part and under control ng Philippine Army, and then depende doon sa maibibigay natin na task, kung kinakailangan issue natin sila ng mga service firearms, doon pa lang natin magagamit. Wala rin anya silang gagawing investigasyon laban sa KOJC at sa SMNI kaugnay sa naturang issue dahil wala naman itong negatibong record at hindi rin nila ito may tuturing na banta. Dahil wala tayong natatanggap para mga complaints, reports, so wala tayong gagawing investigation sa level ng Philippine Army because SMNI is basically a volunteer group sa ngayon dahil hindi pa natin sila na-mobilize, so hindi pa natin control. So wala tayong authority. The Philippine Army has no authority over SMNI para makandakan sila ng investigation. It is up to the Philippine National Police dahil Sa huli, nananawagan ng Philippine Army na huwag agad paniwalaan ang mga balita na sumisira sa reputasyon ng laang kawal ng Pilipinas. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan. Yan eh. Kasi basta-basta na lang, labas na lang ng istoryahe. Kahit di naman totoo eh. Ayan, kumbaga mag-ingat pa rin tayo na ma-generalize yung mga reservists kasi the part of the Philippine Army, yung ating reserve force ay napakalaking tulong ito sa ating organization. Kumbaga they are volunteers. Di ba? Palakpakan. Oh, so yung mga angel of death na yan, pucha, ano na lang yan? Kasama na lang yan sa trial by publicity nila. Oh, para sa akin, kasama na lang yan sa trial by publicity. Oh, kasi ganun eh, they need to persecute Pastor Apollo Kibuloy sa mata ng public. Kasi alam nila na sa korte, medyo mahirapan sila. Again, these cases were dismissed 4 years ago. So, the possibility of these cases na ma-dismiss ulit, mataas. Yan ang panatero, walang inuurungan.